Happy Lord's Day everyone! Welcome po sa ating online worship celebration. Ngayon pong araw na to, sumabay po kayo sa awitin ng pagsamba at papuri sa ating Panginoon. Tayo pong lahat ay sumayaw at magpuri sa ating Panginoong Hesus. Hallelujah! Mula sa pagsikat. Ay papupurihan. Lahat ng mga bansa sila'y magdiriwang. Ihahayag ang iyong kadakilaan. Ang ngalan mong banal ay aming sasambahin. Lahat ng iyong mga ginawa'n sasambihin. Kabutihan mo'y aming aawitin. Ang pag-ibig mo'y hindi nagmamaliw. Mula sa pagsikat, mula sa pagsikat, hanggang sa paglubog ng araw, ang ngalan mo, Jesus, ay papupurihan. Lahat ng iyong mga ginawa'n sasambihin. Ang kabutihan mo'y aming aawitin. Ang pag-ibig mo hindi nagmamaliw. Ang galan mong banal ay aming sasambahin. Ang iyong mga ginawa'n sasambihin. Ang kabutihan mo'y aming aawitin. Ang pag-ibig mo hindi nagmamaliw. Mula sa pagsikat, mula sa pagsikat, hanggang sa paglubog ng araw, Jesus ay papupurihan. Lahat ng mga bansa sila'y magdiriwang. Ihahayag ang iyong kadakilaan. Ang sarap purihin ang iyong pangalan. Sarap purihin ang iyong kalwalhatian. Sasayaw ako sa iyong harapan. Aawit ako! Aawit ako! Maging anuman ang ibig ko sa puso ko. Ang pagpupurihin ko, sasayaw ako. Kahit wala sa check ko sa puso ko, ang pagpupurihin ko para sa iyo. Minsan ba o kay sarap? Kay sarap purihin ang iyong pangalan. Nagpapaawit ako sa iyong kay sarap purihin, kay sarap purihin ang iyong kalwalhatian. Sasayaw ako sa iyong harapan. Aawit ako! Aawit
sarap purihin ang iyong kalwalhati. Sasayaw ako sa iyong harapan. Sasayaw ako sa iyong harapan. Sasayaw ako sa iyong harapan. Hallelujah! Patuloy po tayong umawit ng pagsamba sa Panginoon. Ating pasalamatan siya sa kabutihan niya sa ating buhay. Tayo po yung lahat ay umawit ng pagsamba sa Panginoon. Alalahanin natin ang kanyang pagkamatay dahil sa iyo at dahil sa akin. Sa ating mga kasalanan, kaya siya ay namatay doon sa krus. Alalahanin natin ang kanyang pag-ibig sa ating buhay. At ito'y ating suklian ng pag-ibig din. Tayo umawit ng pagsamba sa ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord God. Ikaw lang ang aming sinasamba, Panginoon. Maghari ka magpakailanman, O Diyos. Ang krus ng Kalbaryo ang siyang alaala ng pag-ibig mo. Lahat na iyong pasa, pagdaramdam kabiguan, ikaw ay nagwagi, ako'y malaya na sa'yo. Ang papuri, di na ikamatayan, sambahing walang hanggan. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dalangin ko mapalapit sa'yo. Nais ko ang presensya mo. Baryo ang siyang alaala ng pag-ibig mo. Lahat na iyong basa, daramdam kabiguan. Ikaw ay nagwagi, ako'y malaya na sa'yo. Ang di na ikamatayan, sa pahing walang hanggan. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dalangin ko mapalapit sa'yo. Nais ko ang presensya mo. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dalangin ko mapalapit sa'yo. Nais ko ang presensya mo. Malakas ang ngalan mo, Panginoong Jesus. May kalakasan sa iyong pangalan.
lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, O Kristo. May lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, O Kristo. May lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, O Kristo. May lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, O Kristo. May lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, O Kristo. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dalangin ko mapalapit sa'yo. Nais ko ang presensya. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dalangin ko mapalapit sa'yo. Nais ko ang presensya mo. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dalangin ko mapalapit sa'yo. Nais ko ang presensya mo. Lakas ang ngalan mo, lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, O Kristo. May lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, O Kristo. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong pag-ibig sa aming buhay. Di nagbabago noong pamang Panginoon. Maraming salamat sa buhay na walang hanggan, sa kaligtasan, sa iyong pag-ibig, sa pagpapatawad sa amin, sa pagpapalaya sa amin sa mga kasalanan, Panginoon. Maging sa mga sakit, sa lahat-lahat, Panginoon, pinalaya mo kami. Maraming salamat. Ikaw lamang ang maitaas, ang dakilain at sambahin, luwalhatin. Sa tanging pangalan mo lamang, Panginoon Jesus. Amen. You are welcome to send your tithes and offering and your seed to the man of God. May the Lord bless your generosity and your support in our ministry. Kindly send your seeds and your tithes into this GCash account number, 0912-7327627. God bless you bountifully.
Happy Lord's Day po sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa araw na ito. Sana kayo po ay patuloy na pinagpapala ng Diyos sa gawain natin, sa ating online celebration, at syempre sa ating on-site celebration. Hayaan natin patuloy na madakila ang Diyos sa ating gawain, sa ating pagsasama-sama, sa pagpupuri at pagsamba, sa ating paghahandog sa Kanya, sa ating pagdadakila sa Panginoon, pakikinig ng Kanyang banal na salita. Sana marami tayong natututunan at naipapamuhay ang mga salita ng Diyos na ating tinatanggap. Ngayon pong araw ay nais ko pong magbahagi ng mahalagang mensahe. My topic is entitled, When Your Best is Not Enough. When your best is not enough. In 2 Corinthians chapter 12 verse 9, sabi ng Bible, But He said to me, My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. Magtatanong po ako sa inyo, mga kaibigan, mga kapatid. Have you ever reached a point where you said, Lord, ginawa ko na lahat, pero kulang pa rin? Sino po sa atin dito ang dumating na sa punto na nasabi mo ito? Ginawa ko na yung best ko sa trabaho. Ginawa ko na yung best ko sa pamilya ko, sa mga anak ko, sa asawa ko, sa relasyon ko, sa ministry ko. Pero bakit parang hindi pa rin sapat? Kapos, kulang, hindi pa rin sapat. Nakaka-frustrate, di po ba? You have given your all, but still fail. Frustration, mararamdaman. Kalungkutan. You pray, you work, you try, and still feel like you're not enough. Bakit parang kulang pa din? Bakit kapos pa din? Bakit hindi pa rin sapat? Kahit grabe na yung effort ko. Today, let me tell you something. You are not alone. Hindi ka po nag-iisa sa nararamdaman mong yan. Hindi ka nag-iisa sa sentimiento mong yan. And even more importantly, God is not looking for perfection. He is looking for surrender. Nais kong magbigay sa iyo ng mensaheng ito. Una, your limits are real, and that's okay. Let's be honest. We all have limitations. Ang dami nating limitations kaya. Kahit gaano ka kagaling, may hangganan ka. May hangganan. Si Moises, takot magsalita. Si Elias, nalungkot at gusto nang sumuko. Si Peter, impulsive at nadapa. Si Pablo, may thorn in the flesh. A weakness he begged God to take away. Yet God used them powerfully. Why? Because God is not limited by your limitations. Hindi nalilimitahan ang Diyos sa ating mga limitasyon. Kapatid, your weakness doesn't disqualify you. It invites God to step in. Ang ating kahinaan ay oportunidad upang maranasan natin ang pagkilos ng Diyos. Sa ating mga kakapusan at kagipitan, it's an opportunity to see how God will provide for us. Sa ating mga kahinaan, it's an opportunity to see the grace of God
moving in our lives. Pangalawang puntos, kapatid, your best is not enough, but His grace is enough. In 2 Corinthians 12 verse 9, sabi ng Panginoon, my grace is sufficient for you. My grace is sufficient for you. Let that sink in. Sana mag-sink in ito sa ating kapatid. Hindi sinabi ng Panginoon, your strength is sufficient. Hindi yung sinabi ni Lord na yung lakas mo, tama na yon, sufficient yan. Hindi, ang sabi ng Panginoon, ang grasya ko ay sufficiente sa iyo. My grace is sufficient. That means, when you are tired, His grace sustains. When you fail, His grace forgives. When you fall short, His grace fills in the gap. Grace is not just undeserved favor. It is a divine enablement. Ito yung kakayanan ng Diyos na gawin ang hindi mo kaya. Yung hindi natin kaya, kaya ng Diyos. At ang grasya niya ay sapat sa atin. You don't have to carry it alone. You are not the Savior. Jesus is the Savior. Ay ang pag-asa natin, ang tagumpay natin, na kay Kristo, kapatid. Ang kanyang biyaya, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang grasya, ay nag-uumapaw para sa atin. Pangatlo, God does His best work in broken places. God does His best work in broken places. Alam mo ba, gusto natin, buo lagi tayo. Yun ang gusto natin, buo lagi tayo, perfect, maayos, malakas. Pero minsan, sa pagkabigo, doon tayo mas lumalalim sa pananampalataya. In failure, we become more humble. In weakness, we learn to depend on God. Tingnan po natin ang Panginoong Hesukristo. On the cross, He looked like a failure, beaten, broken, and dying. But that was the greatest victory in history. Sometimes, your greatest defeat becomes the doorway for God's greatest work in your life. Minsan sa mga matitindi nating kabiguan, doon natin makikita yung matitinding pagkilos at galaw ng Diyos sa ating buhay. Sa ating mga kabiguan, doon pinapakita ng Panginoon ng matitinding tagumpay na kaya niyang gawin. Pang-apat na puntos, mga kapatid, do what you can. Trust God for what you can't. Gawin mo lang yung magagawa mo. Pero pagtiwalaan mong Diyos sa mga bagay na hindi mo kaya, sa mga bagay na hindi mo magagawa. God is not asking you to do everything. Hindi hinihingi ng Panginoon gawin natin ang lahat. He is asking us to do our part. Ang hiningi sa atin ng Panginoon, gawin natin yung ating bahagi. Opo, kapatid, magtrabaho ka. Yes, maging faithful ka. Mag-effort ka. Gawin mo yung best mo. But when you have done all you can, and it's still not enough, step aside and let God be God. Ganun lang, kapatid. Gawin natin yung best natin. Do your best and let God do the rest. In Philippians 1:6, He who began a good work in you will carry it on to completion. Siya na nagpasimula ng magandang bagay, mabuting bagay sa iyo,
ay kukumplituhin niya. Sabi ng Biblia. You don't have to finish it alone. Sabi ng Bible, God will finish what He started. Si Lord ang magtatapos ng kanyang pinasimulang mabuting bagay sa atin, kapatid. Maybe you are tired today. Maybe you feel defeated. Maybe you are crying behind closed doors. Asking God, Lord, bakit parang hindi sapat yung best ko? Maaaring mapapagod ka, nawawalan ka ng loob, umiiyak ka, nagtatanong ka, Panginoon, bakit parang hindi pa sapat yung best ko? Let me remind you, kapatid, God never asked you to be enough. He asked you to trust Him. Inihingi lang ng Panginoon, magtiwala ka. Your weakness is not your shame, it is your testimony. Ang iyong kahinaan ngayon ay hindi kahihiyan, iyan ay magiging patotoo. Sabi nga, where your best ends, His grace begins. Ngayong linggo ito, kapatid, instead na pahirapan natin ating mga sarili, instead of beating yourself for not being enough, do these three things. Gawin natin itong tatlong bagay na ito, imbis pahirapan natin ating mga sarili. Una, surrender. Surrender mo, kapatid. Give to God what you cannot control. Surrender it all to God. Yung hindi mo kaya, surrender mo kay Lord. Tiwala mo kay Lord yung hindi mo kaya. Yung hindi mo kontrolado, itiwala mo kay Lord. Pag hindi ko kaya ito, Lord, tinitiwala ko, ginagawa ko yung best ko, pero hindi ko kaya ang bagay nito, Lord, ikaw naman. Surrender. Pangalawa, serve. Be faithful in what you can do. Maging faithful ka sa lahat ng iyong magagawa. Kahit sa maliit, maging faithful ka. Surrender, serve. And, pangatlo, stand. Stand firm. Stand firm in the truth that God's grace is enough for you. Ang biyaya ng Diyos ay sapat para sa iyo, para sa akin. Stand firm on that truth. Isuko ang ating buhay, maglingkod ng tapat, gawin ang lahat ng magagawa kahit sa maliliit, at manindigan na ang biyaya ng Diyos ay sapat-sapat para sa atin. Tayo po'y manalangin, Lord, thank you that your grace is enough. Sa mga pagkakataong kami pagod, discouraged, at parang kulang ang aming kakayanan, remind us that you are more than enough. We surrender our efforts to you. Work through our weaknesses. Be glorified even in our failures. We trust you, Lord Jesus. Amen and amen. Palapakan natin ating Panginoon. Hallelujah. Magsitayo. Itaas sa mga kamay. At ako yung nagdideklara. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumaating lahat. Ang panatag na puso. Ang matiwasay na pag-iisip. Ang masayang kalooban at malakas sa pangangatawan. Ang pinagpalang buhay at kabuhayan ay dumali sa iyo at sa iyong sambahayan. Pakaingatan ka ng Diyos sa isang buong linggong darating at ang kapayapaan niya maghari sa atin. Tanggapin natin lahat ito sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng Amen. Happy Lord's Day. Happy Lord's Day. God bless you.